Ang gabi ay tila nilalamon ang baryo. Walang buwan, walang ilaw, tanging mga alinggaw ng kuliglig at buntong hininga ng hangin ang nagsilbing musika. Sa kabila ng dilim, may bahay na tila kumakapit sa sariling hininga, ang bahay ng pamilya Alonzo. Doon, sa loob ng payak na kubo, nakaupo si Cesa, nakadungaw sa maliit na bintana, hawak-hawak ang isang sirang lamparang halos mawalan na ng sindi. Ang mga mata niya ay parang balon, malalim, tahimik, ngunit nagkukubli ng isang bagay na hindi niya mawari. Sa labas, mga bata ang naglalaro ng takbuhan. Ang kanilang halakhak ay tunog na dapat magpuno ng init sa gabi. Pero sa tenga ni Cesa, ibang anyo ang dating. Para bang bawat tawa ay may kasamang sipol ng panunuya, bawat yabag ay may bigat ng panlilibak. Hindi ito imahinasyon lamang, sapagkat ilang araw pa lang ang nakalipas ng tahasang gupitin ng kanyang mga kaklase ang buhok niya, sa bayan ng Sigaw, Aswang. Anak ng dilim. Dumungaw siya sa salamin ng lampara, pinasadahan ng mga daliri ang kanyang noo. Nandoon pa rin, isang mapulang marka na hindi nawawala, kahit gaano siya maghugas o magkusot. Ang markang iyon, ayon sa matatanda, ay sumpa. Ngunit para kay Cesa, ito ay isang tanikala na pilit niyang ikinukubli sa mundo. Hindi siya sigurado kung bakit, pero tuwing napapansin ito ng iba, isang hindi maipaliwanag na malamig na kilabot ang bumabalot sa paligid. Cesa! Mahinahon ang tinig ng kanyang ina mula sa kusina. Halika na, kakain na tayo. Tumayo siya, pinilit isantabi ang bigat sa dibdib. Sa mesa, naroon ang kanyang ama, payak na magsasaka, at ang ina na may pagod sa mukha, ngunit mailambing sa tinig. Ang kanilang hapunan, tuyong isda, kaning bahaw at sabaw ng gulay. Simpleng pagkain, ngunit para sa kanila ay kayamanan. Habang kumakain, pinagmamasdan ni Cesa ang dalawa. May kakaibang kaba sa kanya tuwing nakikita ang pagmamahal na ibinibigay ng kanyang mga magulang, dahil sa ilalim ng lahat ng iyon, may lihim siyang hindi pa nila batid. Hindi niya maipaliwanag, pero nitong mga huling linggo, may mga gabi siyang nagigising na punong-puno ng pawis, at ang mga kamay niya ay duguan. Walang sugat, walang hiwa, pero may bakas ng dugo. At sa mga panahong iyon, nananatili sa kanyang dila ang lasa ng kung ano o sino. Bumukas ang pinto. Dumating si Pablito, ang kababata niyang palaging nandyan kahit hindi siya maintindihan ng iba. May dala siyang basket ng kamote at isang mumunting ngiti. Para sa inyo, sabi niya, iniabot ang basket sa kanyang ama. Tumingin siya kay Cesa, at may init sa kanyang mga mata, hindi awa, kundi pagkilala. Parang sinasabi, nakikita kita. Hindi ka nag-iisa. Ngunit bago pa man siya makangiti, may kumalabog sa labas. Malakas, parang sinadyang hampasin ang dingding ng kubo. Nagkatinginan sila. Ang kanyang amay agad tumayo, may dalang itak. Ang kanyang ina inapakapit sa braso ni Cesa. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Cesa ang kakaibang sensasyon na muli niyang ikinabahala. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, dumami ang tunog na pumapasok sa kanyang tenga, malinaw ang bawat yabag, bawat buntong hininga sa dilim, bawat hinga ng nilalang na nasa labas. Tatlong tao, mahina niyang bulong, halos hindi niya namalayan na nakalabas sa kanyang bibig. Dalawa sa kaliwa, isa sa kanan. Napalingon sa kanya ang kanyang ama, nanlaki ang mata. Paano mo alam yan? Hindi siya sumagot. Paano nga ba? Basta alam niya. Parang ipinasa sa kanya ng hangin mismo ang impormasyon. Isang sigaw mula sa labas, lumabas ka, anak ng demonyo. Sabay kalabog ng bato sa bubong. Ang ingay ay nagpalakas ng kaba sa dibdib ng ina ni Cesa, pero sa kanya, ibang epekto. Parang may kumakalabit na lakas mula sa kailaliman ng kanyang laman. Parang tinatawag siya ng isang tinig na hindi kanya. Pap, huwag ka nang lumabas, bulong ni Pablito. Nanginginig ang tinig nito, ngunit matatag ang tingin kay Cesa. Hindi ito laban na dapat mong harapin. Ngunit huli na. Dumating ang unang bato, tumama sa bintana, at nabasag ang isang sulok. Narinig ni Cesa ang maliliit na yabag ng mga batang tumatakbo, ang paghinga ng mga lasing na binatang nagtatago sa dilim, at ang bulong-bulungan ng mga kapitbahay na nakasilip lamang, walang balak tumulong. Lahat iyon ay parang kasabay na musika na pumapasok sa kanyang pandinig, hindi magulo, kundi malinaw. Sobrang linaw. At sa sobrang linaw, halos mabaliw siya. Tumayo siya, nakatitig sa pinto, habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa isip niya ay may tanong na paulit-ulit, ano ba talaga ako?
Bago pa man siya makagalaw, biglang may mainit na haplos sa kanyang palad, si Pablito. Sesa, mahinang wika nito, huwag mong hayaang sila ang magdikta kung sino ka. Ramdam niya ang tibok ng puso nito sa paghawak ng kanyang kamay. Isang tibok na nakapagpapaalala sa kanya ng normal na mundo, ng pag-ibig na walang halong takot. Ngunit sa labas, muling dumagundong ang mga yabag, mas malapit na, mas matindi. Sa kanyang loob, isang tinig ang bumangon, malamig, matalim, at tila matagal nang naghihintay, hindi mo na maitago. Panahon na! At doon, sa pagitan ng halakhak ng mga nanunuya at ng haplos ng taong nagmamahal sa kanya, nagsimula ang gabing babago sa lahat. Ang hangin sa labas ay lumamig ng tila ba may nagdilim sa buwan mismo, kahit wala naman itong liwanag mulat sa pool. Ang mga yabag ay mas malapit na, mas buo ang tunog sa pandinig ni Sesa, hindi na bulong kundi malalakas na hampas ng sapatos sa lupa. Ang bawat paghinga ng mga binata ay parang tambol na sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Nakahawak pa rin sa kanya si Pablito, ngunit ramdam niya ang nanginginig nitong palad. Sa kabilang banda, ang kanyang ama ay hawak ang itak, at ang kanyang ina ay halos hindi makabitaw sa braso niya. Naramdaman niya ang pagsalubong ng dalawang mundo, ang tahimik na pagmamahal ng kanyang pamilya, at ang marahas na paniniwala ng baryo na siya ay isang halimaw. Magkubli kayo, utos ng ama, nanginginig ang tinig. Ako na ang haharap. Pero bago pa man siya makalapit sa pinto, may malakas na sigaw mula sa labas, lumabas ka, Sesa. Alam naming ikaw ang salot sa baryong ito. Sinabayan iyon ng isa pang bato, mas malaki, na tumama sa dingding at nag-iwan ng bitak. Napapikit si Sesa, pero sa halip na marinig lang ang tunog ng pagkabasag, ramdam niya ang paghampas ng hangin sa mismong balat niya. Para bang ang lahat ng galaw ay konektado na sa kanya, masakit, pero sabay ding nagpapalakas. Pap, huwag, mabilis na bulong ni Sesa, pinigilan ang ama. Hindi sila hihinto. Hindi nila kailangan ng paliwanag. Nanlalaki ang mata ng kanyang ina. Anak, paano mo alam? Hindi na siya sumagot. Hindi niya kayang ipaliwanag kung bakit malinaw sa kanya ang mga boses sa dilim, kung bakit kahit pinipikit niya ang mata, nakikita niya sa isip ang bawat galaw ng mga binata. Isa'y may dalang pamalo, isa'y may bote ng alak, at ang pangatlo'y may patalim na makintab sa liwanag ng lampara. Hindi niya alam kung paano, pero alam niya. Nagkatinginan ang kanyang ama at ina, at sa pagitan ng kanilang matay may takot na hindi para sa sarili nila, kundi para sa kanya. Doon naramdaman ni Sesa ang bigat ng lahat, na anuman ang lihim na dala niya, sila ang unang tatamaan ng galit ng baryo. Sesa, mahinang sabi ni Pablito, halos pabulong lang sa kanyang tainga. Kung lalabas ka hindi ka na nila titigilan. Hayaan mo akong humarap. Nilingon niya ito, at ang nakita niya ay hindi tapang kundi desperasyon. Si Pablito, na laging nagtatanggol sa kanya, kahit pa siya rin ay nilalait, handa na namang isakripisyo ang sarili. At doon naramdaman ni Sesa ang halo-halong damdamin, pasasalamat, pag-ibig at takot. Takot na baka ito na ang huling gabi nilang magkasama. Biglang may kalabog. Ang pinto ay tinadyakan, yumanig ang buong kubo. Napasigaw ang kanyang ina. Agad dinutok ng ama ang itak sa pinto, handang salubungin ang sinumang papasok. At doon, sa gitna ng kaguluhan, may naramdaman si Sesa. Isang init na umakyat mula sa kanyang sikmura, dumaloy sa kanyang mga ugat, at umabot hanggang sa kanyang balat. Para siyang sinusunog mula sa loob, ngunit imbes na sakit, lakas ang dumadaloy. Ang kanyang paningin ay luminaw sa dilim, ang kanyang pandinig ay mas lumakas pa, at ang tibok ng puso ng mga binata sa labas ay para bang nasa tabi lamang niya. Ito ba ang kinatatakutan nila? Ito ba ang dahilan kung bakit nila ako tinatawag na aswang? Muling tinadyakan ang pinto. Muntik na itong bumigay. Sa isang iglap, naramdaman ni Sesa ang sariling katawan na gustong kumilos, gustong lumabas, gustong ipakita sa kanila kung gaano sila nagkakamali. Ngunit bago pa man siya makagalaw, may mahigpit na yakap na pumigil sa kanya, ang kanyang ina. Anak, huwag. Huwag kang lalabas. Nanginginig ang tinig nito, ngunit puno ng panalangin. Sa yakap na iyon, naramdaman ni Sesa ang tunay na panganib, hindi sa mga bato, hindi sa mga lasing na binata, kundi sa sarili niyang lakas. Sapagkat kung bibigay siya, kung lalabas siya, baka totoo nga ang kinatatakutan nila. Sesa, muling wika ni Pablito. Hawak pa rin ang kanyang kamay, at sa bawat pagpintig ng ugat nito, may kakaibang init na pumapasok sa kanya.
Kaya mong labanan yan. Hindi ikaw yan. Pero hindi na niya natapos ang mga salita. Sa ikatlong pagsugod ng mga binata, tuluyang bumigay ang pinto. Sumabog ang mga piraso ng kahoy at pumasok ang tatlo, magugulo, lasing at punong-puno ng galit. Isa sa kanila ay sumugod agad sa kanyang ama, itinaas ang pamalo. Napatili ang kanyang ina. At doon, tuluyan nang nabasag ang pagpipigil ni Sesa. Parang biglang huminto ang oras. Sa kanyang paningin, mabagal ang lahat, ang pag-ikot ng pamalo pababa, ang paghinga ng binata, ang sigaw ng kanyang ina. Lahat iyon ay parang iisang pintig ng tambol na pumupukaw sa kanya. At sa loob ng dibdib niya, sumabog ang init, nagbukas ang isang pinto na matagal nang nakasara. Sa isang iglap, siya na ang kumilos. Hindi niya alam kung paano siya nakalapit, pero naroon na siya, nasa pagitan ng ama niya at ng binata. Hinawakan niya ang pamalo bago pa ito bumaba, at sa isang diin ng kanyang kamay, nabali ito. Nabali na parang tuyong sanga, walang kahirap-hirap. Nagulat ang lahat, pati siya. Ang binatay na paatras, nakangiwi sa takot. Ang dalawa pang kasama ay tumigil, nag-atubiling lumapit. Pero hindi doon natapos. Ang pandinig ni Sesa ay mas lumakas pa, at sa halip na takot, isang matinding galit ang umakyat sa kanyang dibdib. Galit na hindi niya kayang kontrolin, galit na hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng ginawa nila sa kanyang pamilya, sa kanyang pagkatao. Para bang isang boses ang bumubulong sa kanya, ipakita mo sa kanila. Huwag ka nang magtago. Sesa, sigaw ng kanyang ina, hawak ang kanyang balikat. Anak, tama na. Pero hindi na siya makinig. Sumugod ang isa sa mga binata, dala ang patalim. Mabilis siyang kumilos, hindi na siya mismo ang nagdesisyon, kundi ang lakas na nasa loob niya. Agad niyang nahawakan ang kamay ng binata at sa isang iglap, naramdaman niyang binali niya ang pulsuhan nito. Napasigaw ito at nabitawan ang patalim. Ang isa namang may hawak na bote isinubukang sumugod, pero bago pa man ito magamit ang bote, nakarating na si Sesa sa kanya. Isang tulak lang at tumilapon ito, bumangga sa dingding, nawala ng malay. Huminto ang lahat. Tahimik ang kubo. Ang tanging naririnig niya ay ang malalakas na hinga ng kanyang sarili, ang tibok ng puso niya na parang kulog, at ang mga hikbi ng kanyang ina. Napatigil si Sesa, nanlaki ang mga mata. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nanginginig, ngunit punong-puno ng lakas na hindi niya alam kung saan galing. Para silang mga kamay na hindi na kanya. At sa sandaling iyon, dumating ang pinakanakakatakot na pakiramdam. Hindi siya natakot sa ginawa niya. Natakot siya dahil masarap ang pakiramdam ng lakas, masarap ang pakiramdam ng walang takot, masarap ang pakiramdam na siya ang may kontrol. Napaatras si Pablito, nakatingin sa kanya na parang hindi makapaniwala sa nasaksihan. Ngunit hindi galit ang nasa kanyang mata, takot, pero may kasamang awa. At sa mga matang iyon, naramdaman ni Sesa ang bigat ng katotohanan, na simula ngayong gabi, hindi na siya kailanman magiging tulad ng dati. Sa labas, muling sumigaw ang mga tao. Narinig niya ang mga kapitbahay na nagtatanong, ano nang nangyayari? Buhay pa ba sila? May halong takot at pananabik sa kanilang tinig. Alam niyang hindi matatapos ang lahat dito. Ang nangyari ngayong gabi ay magsisindi ng apoy na hindi na niya kayang patayin. Lumapit ang kanyang ama, itak pa rin ang hawak, pero hindi siya tinutukan nito. Sa halip, inilapit ang palad sa balikat ni Sesa. Anak, mahina nitong sabi, nanginginig ang tinig, ano ka ba talaga? Hindi siya nakasagot. Tumingin siya sa kanyang ina na nakaluhod, umiiyak, at kay Pablito na nakamasid pa rin sa kanya, puno ng pagkalito. At doon, sa gitna ng lamparang halos mawalan ng apoy, sa gitna ng takot at pagmamahal, naramdaman ni Sesa ang pinakamabigat na tanong ng kanyang buhay. Kung hindi ako tao, ano ako umaga? Ngunit parang hindi sumikat ang araw. Sa baryo, ang bawat bintana ay may matang nakasilip, bawat pintuan ay may bulong na dumadaloy. Ang kagabi ay isang sugat na hindi basta maghihilom. Ang tatlong binatang sumugod sa bahay ni Sesa ay natagpo ang duguan, dalawang nawalan ng malay, isa ay may nabaling braso. Wala ni isa ang namatay, ngunit ang kanilang mga sigaw at kwento ang pumatay sa katahimikan ng baryo. Aswang, bulong ng mga babae sa kanto. Aswang ang anak ng mag-asawang Alonzo, bulalas ng isang lalaki habang nagtatawanan ang kanyang mga kasama, pero halata ang takot sa kanilang tinig.
Si Sesa, nakaupo sa gilid ng kanilang kubo, nakayuko, halos hindi humihinga. Ang mga kamay niyang gumalaw kagabi nakatago sa lailayan ng kanyang palda. Hindi niya makalimutan ang tunog ng butong na bali, ang bigat ng lakas na dumaloy sa kanya, at higit sa lahat, ang matamis na pakiramdam na siya ang may kapangyarihan. Sa bawat pagsara ng kanyang mata, bumabalik ang eksena. Ang kanyang sarili na hindi siya kilala. Ang sarili na kayang pumatay kung nanaisin. At ang nakakatakot pa, isang parte niya ang gustong ulitin ito. Anak, kumain ka man lang, wika ng kanyang ina, may hawak na mangkok ng lugaw. Nanginginig ang tinig nito, parang sinusubukang gawing normal ang lahat kahit malinaw na wala ng normal sa kanila. Tumingin si Sesa sa kanyang ina. Nakita niya ang pagod, ang takot na nakatago sa ngiti. Naramdaman niyang siya mismo ang dahilan ng mga luha at pangambang iyon. Kaya't inilingon niya ang mukha, hindi kayang salubungin ang mga mata ng sariling ina. Hindi ako gutom, malamig niyang tugon. Ang kanyang ama naman tahimik lang. Nakaupo sa sulok, hawak pa rin ang itak kahit umaga na. Hindi siya makatingin ng diretso kay Sesa. Sa bawat sulyap nito ay halatang may tanong na hindi nito masambit, anak pa ba kita? At doon, unti-unting gumuguho ang loob ni Sesa. Mas masakit kaysa sa bulong ng baryo ang katahimikan ng kanyang ama at ang pilit na tapang ng kanyang ina. Sa labas, naroon si Pablito. Hindi siya umuwi buong gabi, nanatili sa harap ng kanilang bahay, parang bantay. Ngunit ngayong umaga, halata ang pagod at pagkabalisa sa kanyang mukha. Lumapit ito, dala ang maliit na basket ng tinapay. Para sa inyo, Anya, inilapag iyon sa mesa. Ngunit hindi agad kinuha ng mga magulang ni Sesa. Salamat, mahina niyang sabi, halos pabulong. Lumingon si Pablito sa kanya. Sesa, tila may gusto pa itong sabihin, ngunit natigilan ang mapansin ang mga kamay niya na nakatago sa palda. Parang gusto nitong hawakan, ngunit hindi niya alam kung tama pa bang gawin iyon. At bago pa man may makapagsalita, dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Isang lalaki, mataas, payat ngunit may tindig na parang pinanday ng panahon. Nakasuot ng lumang barong na may borda ng mga simbolo at may dalang baston na may ukit ng buwan. Ang kanyang mga matay tila sanay tumago sa mga lihim, at ang kanyang tinig ng magsalita ay malalim, parang ugong ng lupa. Ikaw ba si Sesa? Natahimik ang lahat. Ang ina ni Sesa ay agad lumapit, humarang, halatang proteksyon ang nais. Sino ka? Bakit mo hinahanap ang anak ko? Umiti ang lalaki, ngunit hindi iyon ngiting magaan. Ako si Alain. Isa lamang akong sugo ng mas matagal na kasaysayan kaysa sa inyong lahat. Dumating ako hindi para saktan, kundi para ipaalam ang totoo. Nanlamig si Sesa. Anong totoo? Dahan-dahan siyang lumapit, tumigil sa di kalayuan at tumuro sa kanyang noo. Ang marka. Halos mapahawak si Sesa sa noo niya. Naroon pa rin ang pulang tatak na parang sugat na hindi nawawala. Iyan ang tanda ng iyong pinagmulan, patuloy ni Alain. Hindi ka sumpa, tulad ng sinasabi ng baryo. Ikaw ay tagapagmana. Napakunot ang noo ng kanyang ama. Tagapagmana ng ano? Ng lahi na mas matanda pa sa inyong kasaysayan. Lahi ng mga naglalakad sa pagitan ng gabi at araw. Lahi ng mga tinawag niyong aswang. Halos mabitawan ng ina ni Sesa ang hawak na mangkok. Huwag kang magpatawa. Hindi kami, ngunit pinutol siya ni Alain, hindi sa galit kundi sa katiyakan. Hindi kayo. Siya. Lumingon muli si Alain kay Sesa. Ang kapangyarihang naramdaman mo kagabi? Hindi aksidente iyon. Bahagi iyon ng dugong dumadaloy sa iyo. At ang pagpigil na ginawa mo, ang pagtatanggol sa iyong pamilya, iyon ang patunay. Hindi ka ordinaryo, Sesa. Ikaw ang hinihintay. Nanlamig ang buong katawan ni Sesa. Hindi niya alam kung matatakot o maiiyak. Ang isang bahagi ng kanyang pagkatao ay gustong maniwala kasi may paliwanag na sa lahat ng nararamdaman niya. Ngunit ang mas malaking bahagi ay gustong tumakbo. Ayaw ko, mahina niyang sabi, halos pabulong. Ayaw kong maging isa sa kanila. Ngumiti si Alain, malungkot. Hindi mo iyon pipiliin, anak. Sapagkat iyon na ang ikaw. At doon, sumabog ang lahat ng damdaming pinipigil ni Sesa. Napatayo siya, nanlilisik ang mata. Kung ako nga ang sinasabi mo, bakit ako? Bakit hindi sila?
Bakit kailangan kong maging halimaw habang sila ay tao? Napatigil ang lahat. Ang kanyang ina ay nagsimulang umiyak, ang kanyang ama ay hawak pa rin ang itak, ngunit wala ring magawa. At si Pablito, nakatayo lamang, hindi makalapit, hindi makalayo, nakatingin lang kay Sesa na parang handang tanggapin kahit ano pa siya. Ngunit sa loob ni Sesa, ang labanan ay nagsimula na. Ang takot laban sa tukso. Ang pagkatao laban sa kapangyarihan. Ang anak laban sa halimaw. At sa sandaling iyon, sa gitna ng baryo na nagbubulong sa labas, sa gitna ng pamilya niyang basag ang tiwala, at sa harap ng lalaking nagdala ng katotohanan, naramdaman ni Sesa ang pinakamalaking pagbabago ng kanyang buhay. Hindi na niya kayang bumalik sa dati. Ang mga araw pagkatapos ng pagdating ni Alain, ay naging isang mahabang bangungot. Kung dati bulong lang ng mga kapitbahay ang naririnig ni Sesa, ngayon ay sigawan na. Sa palengke, kapag dumadaan siya, tumatalikod ang mga tao, at ang ilan ay nagtatapon ng asin sa kanyang daraanan, parang kaya siyang itaboy ng asin palabas ng kanilang mundo. Sa ilog, may mga batang sumisigaw ng ki-aswang. Aswang, bago tumakbo, iniwan ang kanilang mga timba. Kahit sa misa tuwing linggo, ramdam niya ang mga matang nakatutok sa kanya, parang lahat ng dasal ay laban sa kanya. Hindi naligtas dito, wika ng kanyang ina isang gabi, habang nakaupo silang tatlo sa mesa. Sesa, baka mas mabuting umalis muna tayo sa baryo. Kahit pansamantala. Ngunit ang kanyang amay umiling. Kung aalis tayo, lalo lamang nilang mapapatunayan ang hinala nila. At saan tayo pupunta? Saan tayo ligtas kung mismong anak natin ang iniisip nilang panganib? Nanlumo si Sesa. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit, ang mga sigaw ng mga tao sa labas o ang katotohanan kahit ang kanyang ama ay hindi na alam kung paano siya ipagtanggol. Sa mga gabing iyon, si Pablito lamang ang nakapagbibigay ng kaunting ginhawa. Madalas itong dumarating, dala ang simpleng pagkain o kwento mula sa bukid, pilit ibinabalik ang normal. Ngunit kahit siya, hindi kayang itago ang bigat. Sesa, bulong niya minsang nakaupo sila sa gilid ng ilog, malayo sa mga mata ng baryo. Wala akong pakialam kung anuman ka. Halimaw man o hindi, kilala kita. Hindi ka masama. Tumingin si Sesa sa kanya, halos pumatak ang luha. Paano kung mali ka? Paano kung totoo ang sinasabi nila? Hinawakan ni Pablito ang kanyang kamay mahigpit. Kung totoo man, kaya mong pumili. Hindi ka ikinukulong ng dugo mo. Ang puso mo pa rin ang magdidikta. Ngunit bago pa siya makasagot, narinig nila ang mga yabag. Tatlong lalaki, mga kabataang galing sa baryo, lumapit na maihawak na lampara. Ayon siya, sigaw ng isa. Nagkukwentuhan lang sa tabi ng ilog habang lahat tayo'y takot. Agad tumayo si Pablito, pumagitna. Umalis kayo. Wala siyang ginagawang masama. Ngunit nagtawanan lang ang mga ito. Hindi pa ngayon. Pero kapag nagutom yan, kapag nawala ulit ang kontrol niya, ang pangatlo'y humakbang palapit, diretso kay Sesa. Ipagpaliban niyo man ang totoo, darating ang araw na pupulutin na lang natin ang mga bangkay dahil sa kanya. Naramdaman ni Sesa ang init sa kanyang dibdib. Parehong init na lumabas noong gabi ng pag-atake. Ngunit ngayon, pinilit niyang pigilin. Pinikit niya ang mga mata, nilabanan ang bulong na sumisigaw sa loob, protektahan mo ang sarili mo. Ipakita mo ang lakas. Umalis kayo, sigaw ni Pablito, nakataas ang kamao. Isang saglit ng katahimikan at saka sila umatras. Pero bago tuluyang umalis, nagsalita ang isa sa kanila, malamig at malinaw, kung hindi kayo aalis, kami na ang magtataboy sa inyo. Hindi lang siya ang mapapahamak. Pati kayo. Nang mawala sila, napaupo si Sesa, nanginginig. Hinawakan siya ni Pablito, ngunit hindi niya magawang huminga ng maluwag. Hindi ko kayang patuloy na maging dahilan ng panganib mo, bulong niya. Hindi ko kayang makita kang masaktan dahil sa akin. Tigil mo na yan, sagot ni Pablito. Kung aalis ka, kung iiwan mo ako, sino pa ang kakampi mo? Sino pa ang ipaglalaban ka? Ngunit hindi na siya nakasagot. Sa sulok ng kanyang paningin, nakatayo si Alain, nanonood sa kanila. Kinabukasan, nagbalik si Alain, dala ang bigat ng kanyang misyon. Pinatawag niya si Sesa na sumama sa kanya, malayo sa baryo. Hindi naligtas dito, wika niya. Alam mo iyan. Ang mga tao, hindi ka nila tatanggapin.
At kung pipilitin mong manatili, sila mismo ang sisira sa iyo. Pero pamilya ko, ang pamilya mo ay nasa bingit din ng panganib, sagot ni Alain. Habang nandito ka, sila ang unang tatamaan ng galit ng mga tao. Pero kung sasama ka sa amin, matututo kang kontrolin ang sarili mo. Matututo kang pumili kung paano gagamitin ang kapangyarihan mo. Hindi mo sila maililigtas kung nakatali ka sa takot. Tahimik si Sesa. Sa loob ng bahay, naririnig niya ang mga hikbi ng kanyang ina, ang tikas ng kanyang ama na pilit nagtatapang-tapangan kahit baka sa mata ang takot. Sa labas, naririnig niya ang baryo, mga sigaw, mga bulong, ang tunog ng galit na unti-unting nagiging bagyo. Sesa, dagdag pa ni Alain, ikaw ang prinsesa ng aming lahi. May mas malaking dahilan kung bakit ka isinilang. Kung tatanggapin mo ito, hindi ka lamang mabubuhay, magiging bahagi ka ng kasaysayan. Ang salitang prinsesa ay parang tinik na tumusok sa kanyang puso. Prinsesa ng mga nilalang na kinatatakutan. Prinsesa ng mga halimaw. Paano siya magiging prinsesa kung hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niyang pamilya? Lumipas ang mga araw at lalo pang tumindi ang tensyon. May mga gabi na binabato ang kanilang bahay ng bato at sigaw. May mga umagang pagbangon nila ay may nakapaskil na krus sa kanilang pinto, may nakakalat na asin sa kanilang bakuran. Isang gabi, habang nakahiga sila, narinig nila ang malalakas na yabag. Pumapasok sa bakuran ang isang grupo ng mga lalaki, may dalang sulo. Lumabas kayo, sigaw ng isa. Ayaw na namin sa inyo dito. Agad tumayo ang kanyang ama, hawak ang itak. Ngunit bago pa man makalabas, pinigilan siya ni Sesa. Ako na, bulong niya, nanginginig ang boses. Lumabas siya, nakaharap sa apoy ng mga sulo, nakaharap sa mga matang puno ng galit. Naroon ang mga kabataang nanligalig sa kanila dati, naroon ang ilang matatanda, at naroon ang mga kapitbahay na dati ngumingiti sa kanya. Aswang, sigaw ng isa. Kung hindi ka aalis, kami na ang papatay sa inyo. Nararamdaman niya ang pag-ikot ng dugo sa kanyang katawan, ang lakas na muling umaakyat. Ang boses sa kanyang ulo'y mas malakas, kaya mong tapusin ito. Kaya mong ipakita sa kanila na ikaw ang tunay na dapat katakutan. Ngunit kasabay nito, naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Pablito. Nakatayo sa tabi niya, kahit nanginginig, kahit nakaharap din sa parehong galit. Kung haharapin mo sila, bulong nito, haharapin natin sila ng magkasama. Hindi bilang halimaw, kundi bilang tao. Napatitig si Sesa sa kanya. Sa unang pagkakataon, dalawang boses ang naglalaban sa kanyang loob, ang boses ng dugo at ang boses ng puso. Ngunit bago pa siya makapili, isang bato ang tumama sa kanyang noo. Dumaloy ang dugo, bumagsak siya sa lupa. Nagsigawan ang mga tao. Aswang! Tingnan nyo! Hindi nasasaktan. Ngunit mali sila. Nasasaktan siya. Hindi sa sugat, kundi sa katotohanan na hindi na siya kailanman tatanggapin. Habang pinipilit siyang itayo ni Pablito, naramdaman niyang may dumating sa likod niya. Si Alain, nakatayo, nakaharap sa lahat ng tao. Tumigil kayo, sigaw nito, malakas at mariin. Kung hindi niyo siya tatanggapin, kami ang tatanggap sa kanya. Siya ay amin. At balang araw, kapag dumating ang oras ng inyong pangangailangan, siya rin ang magliligtas sa inyo. Natahimik ang karamihan. Ngunit sa mga mata nila, hindi katahimikan iyon kundi mas malalim na galit. At doon, sa gitna ng apoy, dugo, at mga sigaw, nakuha ni Sesa ang malinaw na sagot, wala na siyang lugar dito. Sa gabing iyon, habang nag-aayos si Alain para dalhin siya, umupo si Sesa sa tabi ni Pablito. Hindi ko alam kung makakabalik pa ako, bulong niya. Hindi ko alam kung kaya ko pang maging ako kapag umalis ako. Hinanap ng mga daliri ni Pablito ang kanya, mahigpit na kumapit. Kahit saan ka mapunta, kahit ano ka pa, ikaw pa rin si Sesa para sa akin. Huwag mong kalimutan iyon. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng pagpili. Iwan ang pamilya, ang baryo, at ang tanging lalaking naniwala sa kanya, o tanggapin ang dugo na matagal nang kumakaway sa kanya. At sa kalaliman ng gabi, habang ang mga aso ay tahol ng tahol, habang ang baryo ay puno ng galit, at habang si Alain ay handa nang dalhin siya sa mundong hindi niya kilala, na pagtanto ni Sesa, wala nang atrasan. Ang susunod na hakbang ay magdadala sa kanya, hindi lamang sa kasagutan, kundi sa kanyang tunay na kapalaran. Umuulan ng gabing iyon.
Hindi mahinang ambon, kundi buhos na parang nililinis ng langit ang lahat ng kasalanan ng baryo. Ang hangin ay mabigat, ang lupa'y amoy putik, at ang paligid ay tahimik na parang humihinga bago ang isang bagyo. Sa loob ng bahay, nag-aayos si Sesa ng kaunting gamit. Sa sulok, nakatayo si Alain, tahimik, parang isang aninong naghihintay. Sa mesa, nakaupo ang kanyang ama, hawak pa rin ang itak, habang ang kanyang ina ay hindi tumigil sa pagluha simula pa kanina. Hindi ko kayang iwan kayo, bulong ni Sesa, nanginginig ang boses. Lumapit ang ina, hinawakan ang kanyang pisngi. Anak, kung ito ang paraan para mailigtas ka, tanggapin mo. Kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang anak namin. Ngunit bago pa niya maramdaman ang init ng yakap, may kumalabog mula sa labas. Isang sigaw, matinis at galit, lumabas kayo. Wala nang lugar sa baryo para sa mga katulad nyo. Sumunod ang dagundong ng mga yabag. Marami sila, hindi 3, hindi 5, kundi 12 ng tao. May dalang sulo, may dalang itak, may dalang galit na hindi mapapawi ng ulan. Nagkatinginan sila sa loob. Ang kanyang amay agad tumayo, itak sa kamay, nakahanda. Wala na. Dumating na sila. Hindi, sigaw ng kanyang ina. Hindi sila pwedeng makapasok. Ngunit alam nilang lahat na hindi na iyon mapipigilan. Dahan-dahang binuksan ng ulan ang pintuan sa labas. Ang apoy ng mga suloy kumikislap, halong liwanag at dilim. Ang mga sigaw ng tao'y parang alon na bumabangga sa kanilang dingding. Aswang! Patalsikin! Patayin! Nanginginig si Sesa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ang kanyang dugo'y kumukulo. Ang boses sa loob niya ay mas malakas kaysa dati, oras na. Ipakita mo sa kanila. Ngunit pinigilan niya. Pinikit niya ang mata, pilit na iniisip ang kamay ni Pablito na minsang humawak sa kanya, ang ngiti ng kanyang ina, ang tahimik na tapang ng kanyang ama. Ayaw niyang maging halimaw. Ayaw niyang maging totoo ang kinatatakutan nila. Pero dumating ang unang bato. Sumabog ang bintana, pumasok ang apoy. Sumunod ang pagbasag ng dingding, at bago pa man makapagsalita ang kanyang ina, isang lalaki ang sumugod, may dalang pamalo. Tumama iyon sa kanyang ama, na agad bumagsak. Sigaw ni Sesa. Lumapit siya, ngunit bago niya marating, may 2 kamay na humawak sa kanyang ina at kinalagkad ito palabas. Wag! Wag siya, halos mabaliw siya sa sigaw. Narinig niya ang iyak ng kanyang ina, ang sigaw ng mga tao sa labas, at ang matinding tunog ng itak na tumama sa laman. Isang saglit lang iyon pero parang habang buhay. At doon, tuluyan ang nabasag ang lahat. Hindi na boses ang narinig niya. Hindi na bulong. Isang dagundong ng galit ang sumabog sa kanyang katawan. Ang kanyang paningin ay nagdilim, ngunit sabay din namang luminaw. Bawat mukha ng mga tao sa labas, bawat tibok ng kanilang puso, bawat patak ng ulan, lahat ay malinaw sa kanya. Naramdaman niyang bumangon ang isang lakas na hindi na niya kayang pigilan. Hindi na siya ang kumokontrol. Siya na ang kinokontrol ang dugo. Sumigaw siya. Hindi iyak, hindi pa naghoy, kundi isang alulong na nagpatigil sa buong baryo. At sa isang iglap kumilos siya. Hindi niya maalala kung paano siya nakalabas ng bahay. Hindi niya maalala kung paano niya nahawakan ang unang lalaki at itinapon ito sa semento na parang laruan. Hindi niya maalala kung paano niya nabali ang itak ng isa pa gamit lamang ang kanyang kamay. Ang maalala lang niya ay ang mga sigaw. Ang takot. At ang dugo. Dugo sa kanyang mga kamay. Dugo sa kanyang damit. Dugo sa kanyang labi. Isa-isa silang bumagsak, ang mga lalaki, ang matatanda, ang mga nagdala ng sulo. Ang kanilang mga sigaw ay napalitan ng mga iyak at pagsusumamo. Ngunit wala na siyang pakialam. Sa oras na iyon, isa na lamang siyang nilalang na pinakawala ng gabi. Sesa! Isang tinig ang sumabog sa likod niya. Hindi iyon tinig ng galit, kundi tinig ng pagmamahal. Si Pablito. Nakatingin ito sa kanya, basang-basa sa ulan, nanginginig, ngunit hindi umatras. Tama na. Hindi ito ikaw. Halos mabali ang dibdib ni Sesa sa narinig. Gusto niyang huminto, gusto niyang yakapin siya, gusto niyang bumalik sa dati. Ngunit nang tingnan niya ang paligid, ang kanyang ama, nakahandu sa isalupa, ang kanyang ina, duguan sa gilid ng bakod, ang mga kapitbahay na minsang naging pamilya, ngunit ngayon ay takot na takot sa kanya,
alam niyang huli na ang lahat. Lumapit si Pablito, hawak ang kanyang mukha, kahit puno ng dugo. Pakinggan mo ako. Hindi ka halimaw. Ikaw pa rin si Sesa. Ikaw pa rin ang taong minahal ko. At doon, bumigat ang kanyang katawan. Parang biglang nawala ang lahat ng lakas. Ang mga kamay niyang kanina'y puno ng kapangyarihan ay nanginginig na lang ngayon. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at bumagsak siya sa bisig ni Pablito. Anong nagawa ko't bulong niya, halos hindi marinig. Hindi sumagot si Pablito. Niyakap lang siya, kahit naliligo sa ulan, kahit natatakpan ng dugo, kahit nasa gitna ng mga bangkay at basag na sigawan. Sa gilid, lumapit si Alain. Ang kanyang mukha'y seryoso, ngunit may halong lungkot. Ito ang sinasabi ko, Sesa. Hindi ka naligtas dito. Hindi ka na nila tatanggapin. Ngunit sa amin may lugar ka. May dahilan ka. Tumingin si Sesa sa paligid. Sa kanyang ama na wala ng hininga. Sa kanyang ina na hindi na gumagalaw. Sa baryo na dati tahanan niya, ngunit ngayon inasusunog sa galit at takot. At sa puso niya, alam niyang wala na siyang pagpipilian. Tumayo siya, tinulungan ni Pablito. Tumingin siya sa mga tao na natitira pang buhay, lahat nakayuko, lahat takot, lahat nakatingin sa kanya na parang isang sumpa. Hindi ko ito pinili, mahina niyang sabi, boses na halos lamunin ng ulan. Ngunit kung ito ang kapalaran ko, tatanggapin ko. At lumapit siya kay Alain, iniwan ang baryo, iniwan ang lahat. Ang ulan ay humupa kinabukasan, ngunit hindi ang mga sugat na iniwan ng gabi. Ang baryo ay nagising sa amoy ng nasunog na kahoy, sa basang lupa na may halong dugo, at sa katahimikan ng mga pamilyang nawalan ng anak, kapatid, o magulang. Sa bawat sulok, may bulong na bumabalot, aswang prinsesa ng mga nilalang ng gabi. Ngunit wala na si Sesa. Sa kanlungan ng mga anino dinala siya ni Alain sa isang lugar na hindi niya alam na umiiral, isang liblib na pamayanan, nakatago sa likod ng kagubatan na pinoprotektahan ng mga alitaptap at ilog na kumikislap sa ilalim ng buwan. Doon, walang tumingin sa kanya bilang sumpa. Doon, ang kanyang marka ay hindi tinatabunan kundi iginagalang. Dito ka kabilang, wika ni Alain habang pinakikilala siya sa mga matatanda. Hindi bilang halimaw kundi bilang tagapagmana. Ngunit kahit mainit ang pagtanggap, hindi niya magawang ngumiti. Ang bawat mukha na nakikita niya ay natatakpan ng anino ng kanyang mga magulang, ng kanilang huling hininga, ng kanilang dugo sa ulan. Sa bawat gabi, nagigising siya sa parehong bangungot, mga sulo, mga sigaw, at ang kanyang sariling kamay na may dugo ng mga kapitbahay. Isang matandang babae ang lumapit minsan, inabot ang kanyang palad. Hindi mo kailangang dalhin mag-isa ang bigat, sabi nito. Lahat kami may iniwang sugat sa likod. Umiti siya ng marahan, ngunit hindi sumagot. Sapagkat alam niyang kakaiba ang kanyang sugat. Hindi lamang siya nakapatay, siya ay nakapatay ng mga taong minsang tumawag sa kanya ng kapitbahay. Ang anino ni Pablito, ngunit higit sa lahat ng naiwan, si Pablito ang pinakamasakit. Noong gabi ng kanyang paglisan, siya ang huling humawak sa kamay niya, ang huling nagsabi ng hindi ka halimaw, kahit nakita nito ang lahat ng ginawa niya. At mula noon, wala na siyang balita. Minsan, sa katahimikan ng gabi, umaakyat siya sa mataas na bato sa gilid ng kanilang bagong pamayanan. Doon, tinitingnan niya ang ilaw ng baryo mula sa malayo. Maliit, parang kumpol ng bituin. Doon, iniisip niya kung naroon pa si Pablito, kung naaalala pa siya, o kung isa na rin siya sa mga naniniwala na siya ay wala ng kaligtasan. Isang gabi, lumapit si Alain. Mahalaga ang iniwan mo, wika nito. Ngunit hindi ka mabubuhay kung palagi kang nakatanaw pabalik. Paano kung siya lang ang natitirang nagpapaalala sa akin na tao pa rin ako, sagot niya. Hindi na umimik si Alain. Ngunit sa mata nito'y nakita niya ang katotohanang matagal na niyang alam, hindi na siya maaaring bumalik. Pagsasanay at paglalim lumipas ang mga buwan. Natuto siyang kontrolin ang kanyang lakas, hindi lamang ang puwersang kayang pumatay, kundi ang kakayahang magpagaling, ang pandinig na kayang makadinig ng bulong mula sa kabilang dulo ng kagubatan, ang paningin na kayang makita kahit sa pinakamadilim na gabi. Ngunit sa bawat bagong lakas na natutunan, naroon ang tanong, para saan? Para kanino? Para sa amin, laging sagot ni Alain. Para sa ating lahi. Para sa hinaharap ng mga anak ng gabi. Ngunit sa puso ni Sesa, alam niyang higit pa roon ang dahilan.
Gusto niyang gamitin ang kanyang lakas hindi lamang para sa mga aswang, kundi para protektahan ang mga tao, kahit ang mga taong sumunog sa kanilang bahay, kahit ang mga taong pumatay sa kanyang ina. Sapagkat iyon ang itinuro ng kanyang ama, ang lakas ay walang halaga kung hindi ginagamit para magligtas. Pagbabalik ng mga anino isang gabi, dumating ang balita. May mga bagong alinggaw sa baryo, mga batang nawawala, mga bangkay na natagpo ang walang dugo. At ang bulong ng mga tao, si Sesa. Siya ang gumagawa nito. Napatigil siya sa narinig. Hindi siya, alam niyang hindi siya. Ngunit malinaw ang paratang. May iba, sabi ni Alain. May iba sa ating lahi na lumalabag sa kasunduan. At ginagamit nila ang pangalan mo. Doon, tumayo si Sesa, puno ng apoy ang kanyang dibdib. Kung ganon, kailangan kong bumalik. Hindi ka naligtas doon, babala ni Alain. Kapag nakita ka nila, papatayin ka nila ng walang pag-aalinlangan. Kung hahayaan ko silang patuloy na magdusa, kung hahayaan kong gamitin ang pangalan ko sa kasamaan, mas lalo lang akong magiging halimaw, sagot niya. Kailangan nilang makita na may ibang daan. At sa unang pagkakataon, nakita ni Alain ang determinasyong hindi nagmula sa dugo, kundi sa puso. Tumango siya, bagamat mabigat ang loob. Kung iyan ang pasya mo, hindi ka mag-isa. Bumalik si Sesa sa baryo, nakabalot ang mukha, naglalakad sa ilalim ng gabi. Habang papalapit, naramdaman niyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ang bawat daan ay puno ng alaala, ang eskwelahan kung saan siya nilait, ang ilog kung saan siya umiyak kasama si Pablito, ang bahay na ngayon ay abo na lang. At doon, sa gitna ng plaza, nakita niya ang mga tao, nagtitipon, may hawak na mga sulo. At sa harap nila, si Pablito. Tumigil siya, natigilan. Hindi siya nagbago, parehong mukha, parehong tapang, ngunit mas matigas ang tindig, parang tinuruan ng sakit ng nakaraan. At nang makita siya ni Pablito, nanlaki ang mata nito. Sesa, nagkagulo ang mga tao. Siya nga. Ang aswang. Sigawan, mga itak na kumislap. Ngunit bago pa sila sumugod, tinaas ni Pablito ang kamay. Huminahon kayo, sigaw nito. Pakinggan niyo muna siya. Natahimik ang lahat, ngunit ang kanilang mga mata ay nagliliyab pa rin. Humakbang si Sesa, tinanggal ang takip sa kanyang mukha. Hindi ako ang pumapatay sa mga bata. Hindi ako ang umiinom ng dugo ninyo. Ako'y may dugong hindi tulad ng sa inyo. Ako'y nakagawa ng kasalanan. Ngunit hindi ako ang halimaw na gumagala ngayon. Isang bulungan ang umikot. May ilan ang sumigaw ng kisinungaling, ngunit may ilan ding nag-alinlangan. At lumapit si Pablito. Nakatingin siya kay Sesa, diretsong sa mga mata. Kung hindi ikaw, sino? Sa likod ng lahat, nagsalita si Alain. May iba sa aming lahi na lumabag. At siya lamang ang makakapigil. Nag-ikot ang mga tao ng tingin, galit at takot, ngunit ang pangalan ni Sesa ay nasa kanilang labi. Siya raw ang prinsesa. Siya raw ang may kapangyarihan. At sa sandaling iyon, sa gitna ng apoy at galit, natanto ni Sesa ang kanyang kapalaran, hindi na siya makakatakas. Hindi na siya maaaring pumili lamang ng isang mundo. Siya na mismo ang tulay sa pagitan ng dalawa. Huling pagpapaalam matapos ang gabing iyon, sinundan ng dugo ang pangako niya. Nakipaglaban siya sa mga nagtatago sa dilim, mga nilalang na tulad niya, ngunit piniling manira. Bawat tagumpay ay may kasamang sugat, bawat sugat ay may kasamang alaala ng kanyang pamilya. Ngunit sa lahat ng iyon, si Pablito ang nanatili sa kanyang tabi. Hindi bilang kasintahan, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang paalala ng tao sa kanya. Isang gabi, matapos ang isang mabangis na labanan, nag-usap sila sa gilid ng ilog. Hindi na tayo katulad ng dati, wika ni Sesa, hawak ang kanyang sugatang kamay. Umiti si Pablito, mapait ngunit matapat. Hindi kailanman tayo magiging katulad ng dati. Pero hindi ibig sabihin na wala ka na. Tumingin siya sa tubig, sa refleksyon ng buwan. Hindi ako sigurado kung saan ako kabilang. Sa kanila, isa akong tulay. Sa inyo, isa akong sumpa. Sa sarili ko, isa akong tanong na walang sagot. At hinawakan ni Pablito ang kanyang kamay. Kung hindi ka makahanap ng lugar, gagawa tayo ng bago. Isa kung saan hindi mo kailangang pumili. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi.
At sa gabing iyon, sa ilalim ng buwan, naramdaman niyang kahit sa gitna ng bangungot, may nananatiling liwanag. Huling linya lumipas ang mga taon. Sa mga alamat ng baryo, siya inanatiling halimaw, ang prinsesa ng mga aswang na minsang lumitaw sa ulan. Ngunit sa mga matang nakakita ng kanyang mga gawa, siya ay naging tagapagtanggol, isang nilalang na naglalakad sa pagitan ng dilim at liwanag. At sa bawat gabi na tinitingnan niya ang buwan, naririnig niya ang boses ng kanyang ina, "Anak, kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang anak namin." At doon niya natanto, hindi mahalaga kung anong pangalan ang ibigay ng mundo sa kanya. Sapagkat sa huli, siya ay sesa, at ang kanyang kapalaran ay hindi maging halimaw, kundi maging alaala na kahit sa kadiliman, may pusong marunong magmahal. 6.